Okay, good evening po sa inyong lahat mga kapuntos. So atin na po ibigkas ni mga kasama. Halina Espiritu. Ano ba naman to? Ayan. So atin na ibigkas ni mga kasama para sa kanilang greetings. So ating unahin muna dito tayo kay Brother Aljan Bagatna ng Iloilo. Brother Aljan Bagatnan, good evening sa iyo. Yes, good evening Brother Jando at sa lahat ng mga puntos nating laging nakasubaybay. Ano nangyari sa iyo? Tumanda ka yata. Nabilanggo. Nabilanggo, muntik na masilya electric. Uunahan ko na kayo ni Brother Jundo, baka yun Ah, sabihin nyo. Ayan po, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po mga kapuntos, mga kasabintuan natin laging nakasubaybay dyan. At shoutout po natin sa ating po mga sa comment po dito. Unan po natin, shoutout po kay Mila Baridong Magno at kay, sino ba yun? Kalimutan ano? Kay Almera Pading, Juskuro Incarges, kay Luz Nicole, sino ba yung pangalan nila? Kalimutan. Liz Nicole Stone at kay Alex Diquet, Juscuro, Christy Consumption Charot at kay thank you so much kay Almera Pading po, nag-send po siya ng 150 stars, no? Shoutout din po kay Joy Resuelo dito sa ating YouTube channel. At yun lang po, Brother John Lo, isang paalala po, buksan ang ating puso't isipan para marami po tayong matutunan. Back to you, Brother GD. oh, yan. So, ating tinatabog sa inyo si Master Wong Fei Hong. Deng, deng, deng. Deng, 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 deng. Kilala niyo si Master Wong Fei Hong? Ha? Yung master doon sa Pochi Lam. Okay. At na may bigyan naman ngayon kay Brother Romel Palma naman sa kanyang greetings from Iloilo again. Brother Romel, good evening. Right, ayan. Good evening, Brother Jando Alabado ng Bohol at pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid na nakatutok at nakasubaybay sa ating live Facebook at YouTube. Yan, shoutout po dito kay Sister Iya Montejo sa ating pong YouTube channel, si Jonathan Rizada, Latest, Rowena Hamero, Almira Pading, Elina Suyat, Emiliano Milano Goyo, Santo Benedicto, Feli Inquito, Dashel Gregorio, Kaya Luz Biminda Piedad, Mario Comela, Delphin Fabe, Febe Dulay, Edgar Falculan, Belen Cordova, Emily Suarez, Cora Bertumen, Arlene Ginto, at dito rin po sa ating Facebook page, Katotohanay Ating Pag-usapan, Brother Romel, kay Sister Yam Montejo, Agaton Ray Alfante, Alex Diket, Lia Brillo, at sa lahat po no, na naka-tune in ngayon sa atin, no, sa kay Sister Almera Birupading na nag-send din po sa atin no, ng 150 stars. Maraming salamat po kapatid sa iyo pong generosity. And to all na naka-tune in po sa atin na hindi ko na, kanina binasa ko na po at nag-greet ko na kayo sa aking intro kasi hindi ko na makita dito mahabol yung iba. Ito po si Sister Gingging at saka yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. I hope na ang gabing ito po ay maging gabi ng mabungang pag-aaral sa atin pong katuruan ng ating simbahan. At sana po mga kapatid, kung may katanungan po kayo, wag po yung mahihiya, pasok upang tayo po ay lalong maliwanagan. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Back to you, Brother Jando. Okay, so atin na may bigyan naman ngayon kay kay Brother John Ray sa kanyang greetings. Brother John Ray, good evening. Yes, good evening Brother Jando at sa lahat ng ating mga kapuntos. Good evening po at sa mga kaabag. Good evening po mga kaabag. Nabalitaan ko, lumipat pala si Brother Aljan. Bro Aljan, Lumipat. lumipat ka na Brother Aljan? Lumipat saan? Lumipat saan, bro? Nagpa-north daw eh. Ano? Nagpa-north. Ay, hindi. Ano lang siya bro, sumali sa Kalokalay contest. Kanyang kinopya si Master Wong Fei Hong.
Yan ang Master Wong Pei Hong ng Puchi Lam. Pataya maglason. Ang importante, malusog. Ako rin, malapit na rin sa akin. Yung sa akin, nag-umpisa dito sa sa may bunbunan. Numipis na Ha? yung numipis na yung buho ko. Ay ano? Ah, An, na, an, kita na rin yung mga anit. uy, Jaime Fabregas. Marami talaga alam to si Bro Jando. Nasa akin, anit eh. Iniisip ko nga kung bagay ba sa akin yung walang buhok. Parang hindi eh. Sinubukan Okay ko nga lang. Brother John Ray magkiskis eh, yung wala talagang buhok, yung sinave ko talaga sin walang wala. Bagay pala sa akin. Bagay sa'yo Ha? kasi yung ulo mo, pang bimbulro ko. Nung tinatawag pa lang ako ni Jando, pinipigilan ko na yung tawa ko eh. Natatawa na ako eh. Ay. Pero dyan, si Jando, nagano na yan, nagkaganina pagpasok ko, naka-prepare na yung kamay niya sa ano niya, yung coin. Ah, Okay, Tando good evening po. talaga. Good evening po sa lahat. At maganda po yung topic ngayon ni Brother Dance, no? About sa Black Nazarene. So sana marami tayong matutunan at pasok po sa mga magtatanong. At shout out po sa lahat ng mga kaabag ko na kahapon na odot po yung pakikinig sa atin pong live dahil sad to say, hindi ko nadala yung charger na nalubat. So pasensya po kahapon mga kapatid. Pero ngayon, just enjoy, no? Sagutin niyo ulit sila Rogelio dyan at si Nodge. God bless all. Back to you, Brother Jando. okay, thank you sa iyo, brother Junre. Sa atin naman ibigay naman ngayon kay Brother Angel naman. Si Bro Brother Romer Angel yata, from bro, Japan. nandyan? Bro Romer. Nandiyan na si Romer. Okay, atin muna unahin si Brother Romer muna ng bukid na Brother Romer. Good evening. Good evening, Brother Jando. Isa pong pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat at welcome po ulit sa programa natin sa Punto por Punto. Shout out sa malamin na obispo na si Bishop Noel Precosa ng Diocese of Malaybalay. Sa amin na Kuraparuto na si Padre Bong Namukot at sa mga Franciscan Friars of the Immaculate sa Gabok, ngayon Manolo Portage Bukidnon. Kay Padre Ronnie Ablong ng Diocese of Dumaguete, kay Romulan Mercedita, Maria Agnacia Mardinda at sa lahat ng nakikinig ngayon. Welcome po kayo sa Punto por Punto, isa pong pinagpalang umaga. Tanghali gabi sa inyong lahat. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Atin naman ibigay naman ngayon kay Brother Angel naman. Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi. Saan man sulok kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. Para po ito sa ating kaligtasan. Ano po, muli paalala, no, gabi-gabi pinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo, no, na sa huling araw, ang salita kong hahatol sa inyo. So, sana po lahat po tayo, no, napagninilayan natin gabi-gabi, no, araw-araw dito sa punto por punto ang mga salita niya, no, turo niya mismo, turo ng mga apostoles at turo ng simbahan. No, nandun po ang kaligtasan natin, no. So pagpapaalala lang po yan lagi, no. At dito sa ating ebanghelyo, pinapaalala na huwag kang matakot, no, trusting the Lord, no, 100%, no. So, kapag ikaw ay medyo laging takot pa, laging nag-aalala, laging balisa, delikado po yan. No? So, baka pwede kanyang anuhin, gano ba kalakas ang pananampalataya mo sa akin nung ikay nabubuhay pa? No? So, baka tanungin tayo dyan, baka sumablay tayo, sabi niya. No? Pagpapaalala lang po yan, no? Lahat ng mga salita na sa mga ebanghelyo, no, pag nilayan natin, ito pa rin natin, no? Sundin natin itong mga aral o utos niya. Ngayon po, dumako na po tayo agad-agad sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules. Ito po ay ayon kay San Marcos chapter 6 verse 45 to 52, no? Pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Nung araw ding yun, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao,
Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niya nahihirapan sa pagsagwan ng kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin at nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila. Ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo. At kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nangilalas sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay at hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan. So, konting pagninilay lamang po ng ating ebanghelyo ngayon. Ayan, no? So, bukas po, or actually ngayon, nag-uumpisa na, no? Ang pagse-celebrate natin ng kapistahan ng traslasyon, no? The Feast of Black Nazarene. So, konting kaalaman ngayon, lilinawin po natin, no? Ano ba yung ibig sabihin ng traslasyon? Yan, baka sa mga tao ngayon nakikinig, baka hindi pa lubos nating naintindihan ano ba yung nangyayari, no? Ito ba yung kapistahan ng simbahan ng Quiapo Church? Or mismong Feast of the Quiapo Church o Black Nazarene lang, itong ano lang, no? So, konting kaalaman po sa lahat ng nakikinig ngayon, no? Para at least kung may magtanong man sa inyo, mga anak nyo, mga apo nyo, alam nyo yung sagot, no? Ano ba talagang kapistahan ngayon? Ano ba yung nangyayari? Ano ba itong traslasyon? Bakit traslasyon? Okay. Unang-una, ang kapistahan po nito, hindi po kapistahan ng simbahan ng Quiapo, ha? So, pagpapaalala. Ang kapistahan ng simbahan ng Quiapo po, sa Quiapo, no, yung church mismo, yung parish, ito po yung sa June 24 po yan. Kasi po, ang tawag sa Quiapo Church talaga, hindi po Quiapo, hindi po Nazareno, hindi po yun, no? Ang Quiapo Church natin, ang tawag mismo sa simbahan ngayon, sa Quiapo, yan po ay Saint John the Baptist Parish. Okay, Saint John the Baptist Parish po, no? Hindi po yan ang kapistahan ng Quiapo Church, kapistahan ng alin? Ito po ng Black Nazarene Traslasyon. Okay? Ano ba ibig sabihin ng traslasyon? Ang ibig sabihin ng traslasyon is a Spanish word po yan, no? Para sa mga kaalaman ng lahat. Meaning moving from one place to another or to transfer. Okay, ulitin ko. Ibig sabihin ng traslasyon po ay moving from one place to another, no? Ang ibig sabihin to transfer yan. Kaya pansin niyo, pupunta muna sa sa Intramuros o sa may Luneta, pupoprosesyon papunta sa Quiapo Church or mismo sa St. John the Baptist Church. Okay? Yun po yung kapistahan nun, hindi mismo yung Quiapo Church, yung traslasyon ang kapistahan. Anong ibig sabihin nun sa simpleng pagpapaliwanag? Ito po yung paglipat nung Black Nazarene, no? Yung image na yan, magmula Intramuros hanggang sa Quiapo Church dahil originally hindi po nakalagay yung mismong images na yan sa Quiapo Church o sa St. John the Baptist Church. Hindi po talaga ganyan. So, tinransfer po yan, kailan po? 1787, no? Galing yan mismo originally sa Intramuros, sa Recollect Church doon. So, from there, tinransfer siya ngayon dahil miraculous siya. From there, talaga nalaman na miraculous siya. Itinransfer po yan 1787, January 9, sa Quiapo Church. So, to be exact, ang pinagdiriwang po natin ngayon mismo, yung traslasyon, nire-reenactment natin. Okay, sa mga nakikinig po ngayon, reenactment siya nung paglipat ng mismong sagradong imahe ng Black Nazarene from Intramuros to Quiapo Church.
Yun po yung kapistahan. Hindi po yung mismong simbahan ng Quiapo. Dahil ang mismong Quiapo, piyesta ng Quiapo po mismo, ay kapistahan nun, isa St. John the Baptist Paris, isa St. John the Baptist, ano po yun, yung oras na yun, yung kapistahan na yun, hindi po bukas yun, no? So sana maliwanag sa atin. Ang ibig sabihin ng translasyon, tinatransfer natin ang imahe. Magmula Intramuros hanggang sa Quiapo Church, yung po ay nire-reenactment lang, yung po yung pinagdiriwang nating kapistahan, no? Ngayong 9 ng January po, no? So konting kaalaman po lang po 'yan, mga kapatid. So ngayon dumako po tayo, no? Isa-simplify na lang natin itong ebanghelyo, napakaganda, very consoling, no? Napakaganda ng ebanghelyo natin. Ano sabi niya rito? Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Wow, di ba? Very powerful message, no? So, nandun na actually yun po yung purpose, no? Kung titingnan natin magmula Old Testament hanggang New Testament, yun talaga ang purpose ni God sa atin lahat, no? Kaya siya lagi nakipag-usap sa tao hanggang nagpakita siya sa pamamagitan yun nga, no, na reincarnate siya, nagkatawan tao. Yun ang message sa atin lahat. Wag tayong matakot. Wag kang matakot. May kilala ba kayo na maya-maya natatakot, no? Maya-maya nagkakaroon ng konting bagay lang nag-aalala, no? Napakaraming taong gano'n, no? Na simpleng bagay lang natatakot, no? Kung yung iba minsan naman, ano ba 'yan? Nagagalit. So there is a fear, no? Konting ano lang po. Bakit nga ba ano ba ibig sabihin nito? Bakit kailangan yung maglakad ba sa bakit kailangan pwede naman siya makisakay dapat sumakay na lang siya sa bangka, bakit kailangan niya maglakad sa tubig, no? So sa mga hindi pa nakakaalam mga kapatid, even before pa lang, no, ngayon ganun din ang paniniwala ng mga exorcist priest natin. Alam niyo po ba sa mga Hudyo po, no, ganun na rin ang paniniwala nila, no? Ang paniniwala nila sa mismong dagat, sa ilalim ng dagat, doon po naninirahan yung mga masasamang espiritu, no? So kaya alam na nila ano to, multo to, o masamang espiritu to. Kaya akala nila ganun ang ating Panginoon sa Kristo. At bakit kailangan niyang maglakad naman? Dahil nga dito mapapatunayan natin na ang pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Na ibig sabihin, nasa ilalim niya, no, ng kapangyarihan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Pati na itong dagat, kahit ano pa yan, nasa ilalim ng kapangyarihan niya. So, naalala ko po tuloy, no, panghuli, lahat po tayo nakaranas no, bilang tao, no, mayroon tayong reaction pagdating sa mga kakaibang bagay na talagang lahat ng tao sa buong mundo na nagkakaroon ng reaction yan kapag medyo natatakot sa isang bagay. Pero makikita mo yung difference. Ano yung difference ng kay Lord na at yung wala pa sa Diyos? Ang kay Lord na, although yung mga wala pa sa Diyos, maya-maya konting bagay yan, no? Pero pagka kay Lord ka na, bihira ka magpanik, bihira ka matakot. Birang-birang mangyari sa iyan. Alam niyo po, dito sa maikwento ko lang konting ano, no, 'di ba lahat po tayo nagkaroon ng parang, 'di ba? Merong magkaroon takot dun sa pandemya during that time. Alam mo may nangyari sa akin na isang araw lang, although hindi naman ako talaga ganun na ano, no. Dahil nga kay Lord na tayo, talagang dapat huwag tayo matakot. Ba't hindi mo maiwasan yun? May time, alam niyo po ba, may pangyayari no, dito na ako po ako sa Japan no, na nangyaring COVID-19 na yan. Padami ng padami, no? So nag-aano ko sa news. Ewan ko, may time na ano yan udyok ng demonyo yun gusto niya matakot ka para alam mo yon yung huwag ka magtiwala sa Diyos. Yan ang ano ng ano no, ng demonyo, atake ng demonyo yun yung takot. Alam mo po ba yung nangyari, no? One day, one night, may nangyaring ganun sa ewan ko, biglang, kasi parami ng parami, palapit ng palapit dito. May hospital nga aming COVID-19 dito na hotel, na tabi lang man namin. Biglang magkaroon ka ng parang panic, no? Siguro naranasan niyo yun. Ako isang beses ko lang naranasan yun.
sa haba na ng ng COVID-19, biglang may pumasok na gano'n. Ewan ko yung parang isang beses lang yun. Alam mo po yung nangyari para sa no, ito makakaano tayo ng no, ng aral dito. Alam mo yung parang hindi ka makatulog, nagpa-panic attack ka dahil sa mga nangyari. Alam mo po yung ginawa ko lang sa mga sa mga hindi pa nakakaalam. Dito po kasi may mga image po ako ni Jesus na nakapako sa krus, no? Kaya pagka tumingin ako, naglagay ako para kung saan man ako position naka-prayer, alam ko nandun siya. Tumingin lang po ako sa image niya. Doon sa nakapako siya sa krus. Mayroon ako kasi ako rito eh. Yung paggising ko, kita ko kagad si Jesus. Alam niyo po, nang tumingin ako sa kanya, naging okay ang pakiramdam ko. Dahil alam ko nandyan siya. Parang sinabihan niya ako, huwag kang matakot. Si Jesus ito. Nawala po yun. Magmula nun, wala na. I know Jesus is in me, no? Nasa akin na si Lord Jesus. Bakit pa nga ako matatakot? No? Anong dapat mong ikatakot, kapatid? May kasabihan, dapat daw, your faith must be bigger than your fear. Ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog, kailangan mas malakas ang pananampalataya natin kaysa sa takot natin. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, at God bless. Sa ating magtatabi ngayon, si Mr. Curious Catholic, Brother Dens Oberio. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. Hindi natin nang ilagay sa ating main topic para ngayong gabi. Itong ni Brother Dennis Uberia kung bakit itim ang Black na Nazareno. Narito po. Viva Señor Nazareno sa ating pagdiriwang sa pista ng Black Nazarene. Taon-taon sumasama ako rito at nakikiisa ako bilang paglilingkod sa buong Nazareno. Kaugnay po sa ating pagse-celebrate sa pista ng Nazareno. Dahil marami po ang nagtataka kung bakit itim ang kulay ng Nazareno at kung bakit natin ito ipinagdiriwang. Ang Black Nazarene, kung bakit ito naging kulay itim? Dahil according kay Father Venco, according to a research of Father Venco, and he said, like many of the other statues or images in Mexico, it comes from a mesquite wood, which is black. ito ay talagang inukit mula sa mesquite wood. Isang maitim na kahoy na kadalasang ginagamit ng mga Mexican wood carvers noon. Kaya hindi natin talaga mababago ang kulay ng Black Nazarene. Dahil na rin po sa materyales na ginamit dito na kulay itim. Sa pananampalataya nating Pilipinong Katoliko, ito ay isang makasaysayang rebulto ni Jesucristo. Dala ang kanyang krus na naging sagisag ng simboyo ng damdamin, pakikibaka, at pananampalataya. At ang pinakapunto po natin dito ay upang makapagbigay ng illustration sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pagliligtas sa atin mula sa ating kasalanan. At hindi po batayan ang kulay o materyales na ginamit dito. Kagaya na lang po ng ginawa ni Josue na halimbawa, pang magsilbing paalala sa ginawa ng Diyos. Ang mga bato ay magiging paalala sa inyo kapag tinanong ng inyong mga anak balang araw, bakit mahalaga sa inyo ang mga batong ito? It serves as a reminder na kung ating ihambing ang bato at ang pagtawid ay hindi naman magkapareho kahit ang kulay nito. At sa sining ay hindi natin pwedeng kundinahin mga gawa ng mga artist dahil sa iba lang ang kulay ng pinta na ginamit dito sa tunay na modelo. Dahil ito ay sarili nilang paraan paggawa bilang artist. Bakit ba marami ang kulay? Dahil ang imahe ng ating Panginoon ay hindi lamang limitado sa pananaw ng iisang tao. Ayon nga sa sulat ni San Pablo, si Kristo ang lahat ng bagay na mahalaga at siya ay buhay sa ating lahat. Kaya malaya ang bawat isa na gumawa ng makakabuti sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya kumain man kayo o uminom at anuman ang inyong ginagawa, gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Na kung ating babalikan ang ginamit ni Josue noong unang panahon na nagsilbing paalala sa ginawa ng Diyos sa kanila na makatawid sa Ilog Jordan ay sa pamamagitan ng bato. Now, magkamukha ba o magkakulay ang bato at ang pagtawid sa Ilog Jordan? Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Diba?
Kaya hindi po batayan ang kulay na ginamit sa larawan. Sa turo po ng ating simbahan kung bakit meron tayong larawan, paggalang ng mga Kristiyano sa mga imahe ay hindi salungat sa unang utos na nag-uudyat ng mga idolo. Sa katunayan, ang parangal na ibinibigay sa isang imahe ay ipinapasa sa prototype nito. At sino mang iginagalang ang isang imahe ay iginagalang ang taong nilalarawan nito. Sa mga kapwa ko Katoliko, ay alam na alam po natin na nagbibigay galang lamang tayo sa totoong pinuportray nito. Kung inirespeto natin ang mga banal na imahe sa ating mga kumbento, ito ay pagpapakilala lamang sa totoong nilalarawan nito. Again, kung ang mga larawan na ito ay makakatulong po sa atin upang maalala ang kabutihan na ginawa ng ating Panginoon na pagliligtas, ay wala pong masama dito. Ang masama po ay yung ipilit mo ang sarili mong pag-unawa upang paniwalaan ng ibang tao. At kung batay na rin lang sa mga taong dapat nating pakinggan o paniwalaan, ito na po tayo sa mga taong kilala at talagang may pinag-aralan. Kung pagbabatayan natin ang pananaw ni Dr. Bruce Waltke na dalubhasa talaga pagdating sa Biblia o isang Bible scholar, ito po ang kanyang sinabi. Ang mga manunulat ng Biblia ay hindi binanggit ang isang prescription laban sa mga form at imahe. Sa pagsasagawa ng pangalawang utos ay hindi laban sa sining. Sa teorya ay susuportahan ko ang paggawa ng mga icon. Maraming gumagamit ng mga icon sa kanilang pagsamba at nagsisilbi itong isang kahangahangang pagpapahayag ng pananampalataya at sining. It serves a wonderful expression of faith and art. Now, bilang tunay na mananaliksik ng Biblia, saan ka mananiwala? Sa taong may malalim na pinag-aralan tungkol sa Biblia? O doon ka sa taong self-interpretation lamang at magaling lang naman mag-quote ng bersikulo sa Biblia? Po, hindi nga ako nakatungtong ng kolehiyo eh. Hanggang high school lang po ako. Ano ba sa palagay mo? Kaya mali po yung ginagawa ng Katoliko na yan. Actually, hindi mo dapat lagyan ng larawan eh. Bakit? 4:23 ang turo ni Kristo sa Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi magsisisamba sa larawan. Ang sumasamba sa Diyos, palibhasa ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto, kailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang manner ng pagsamba. Ganito talaga ang madalas na argumento ng mga kapatid nating anti-katoliko kapag ang topic po ay imahe o ribulto, na para bang sila lang nakakaunawa ng bersikulo. Ito po ang ating punto dito. Tama po ang nakasulat sa talata. At wala po tayong kontra dyan dahil tinuturo naman talaga yan ng simbahan na sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mali po dito ay ang pag-unawa ng mga kapatid nating anti-katoliko na ginagamit ang talata upang ipamali ang paggawa natin ng mga ribulto. Kung babalikan po natin, wala namang nakalagay sa talata na ipinagbabawal ang paggawa ng imahen o ng ribulto. Hindi rin sinabi sa talata na hindi dapat lagyan ng larawan si Kristo. Oo nga, no? Ang ipinapalabas kasi ng mga bulaang mga ngaral na ang pagsamba natin sa Diyos na Espiritu ay dinadaan pa natin sa mga imahe natin mga Katoliko. Na para bang lumalabas na hindi natin kayang sumamba sa Diyos kapag walang mga ribulto. Balikan yan! Ano ba sa palagay mo? I don't know. Yan po ay base lamang sa kanilang sariling pag-unawa. Na wala naman pong matibay na batayan ukol sa katuroan ng ating simbahan. At para na rin po sa kanilang kaalaman, ano ang rason kung bakit meron po tayong imahe sa ating simbahan? Ito po ang dahilan. Ang mga sagradong imahe sa ating mga simbahan at tahanan ay nilaan upang gisingin at talagaan ang ating pananampalataya sa misteryo ni Kristo. Sa pamamagitan ng icon ni Kristo at ng kanyang mga gawa ng kaligtasan, siya ang ating sinasamba. Sa pamamagitan ng mga banal na imahe, ng banal na ina ng Diyos, ang mga anghel at ang mga santo, iginagalang ang mga taong kinakatawan nito. Yan po ang opisyal na turo ng ating simbahan. Base po ba sa katuruan ng ating simbahan? May binago ba sa turo ng Biblia na sumamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan? Diba? Wala naman. Kailanman, ayon sa sinasabi sa Biblia, ay hindi kinokontra ang paggawa ng imahe o paggamit ng imahen sa pagsamba sa tunay na Diyos. Dahil kahit ang mga Hudyo sa kanilang templo ay may mga imahen din na nakaukit dito. Katulad na lang sa templo ni Solomon na ginawa na ayon sa mga dalubhasa ay ganito ang mukha sa loob ng templo na kanyang ipinagawa.
Habang papalapit ang isa sa templo ni Solomon, ang unang mapapansin ay ang tansong altar ng paghahain. Ang mga pangunahing pintuan ng templo ay gawa sa dalawang malalaking pintuan na natitiklop na nababalutan ng ginto na may mga kerubin, mga puno ng palma, at mga bukas na bulaklak. Inilalarawan ng Biblia ang kwadro ng pinto bilang isang ika-4 na bahagi ng dingding na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga scholar na ang mga pinto ay may 4 na hakbangan kwadrado. Ang panloob na pintuan ng banal na pinakabanal ay magkatulad, maliban sa pagkakaroon ng 5 kwadrado sa halip na 4. Ang mga saserdote na kumakatawan sa Israel ang tanging pinahihintulutang pumasok sa panloob na templo. Nangangahulugan ito na ang mga Israel ay makakapasok lamang sa pamamagitan ng pagiging kinakatawan ng mga pari. Pagpasok mo sa mga pangunahing pintuan ay pumasok ka sa banal na lugar, isang malaking silid. 40 siko ang haba, 20 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. Ang silid ay nababalutan ng ginto at pinalamutian ng mga kerubin, mga puno ng palma at bukas na mga bulaklak na posibleng tumutukoy sa kagandahan ng halamanan ng Eden. Ang silid ay naiilawan ng 10 malalaking menora, 5 sa bawat gilid ng silid na patuloy na nasusunog at makikitid na bintana sa bawat gilid ng tuktok ng silid. Sa kanang bahagi ng silid ay matatagpuan ang mesa ng tinapay na palabas na may 12 malalaking patat na pita na parang mga tinapay. Kumakain ang mga pari at pagkatapos ay pinapalitan ang tinapay na panlabas tuwing Sabat, katulad ng ating lingguhang pakikibahagi sa komunyon o tinapay ng sakramento. Ang paghahati ng tinapay at pakikisalo sa isang tao noong sinaunang panahon ay kumakatawan na ikaw ay may kapayapaan sa kanila at isang tanda ng kapatiran, pagmamahal at pagpapatawad. Direkta sa harap ng banal na kabanal-banalan ay ang dambana ng insenso. Ang altar ay katulad ng altar ng paghahain, dahil ito ay may parisukat na bakas ng paa at mayroon ding 4 na sungay sa isa sa bawat sulok. Gayunpaman, sa altar ng paghahain ay sinusunog ang laman ng mga hayop, habang sa altar ng insenso ay sinusunog ang isang matamis na kombinasyon ng mga insenso. Ang pagsunog ng insenso sa harap ng tabing ng templo ay nagpapakita ng mga panalangin ng mga banal na umaakyat sa Diyos sa harap ng tabing. Isang paalala na bago tayo pumasok sa presensya ng Diyos, ang ating buhay, mga panalangin, at mga aksyon ay dapat maging isang matamis na amoy sa Panginoon. Ang mataas na saserdote lamang ang nakakapasok sa banal na pinakabanal at sa isang araw lamang sa isang taon, ang araw ng pagbabayad sala. Bago pumasok, dumaan ang punong pari sa isang magandang bordadong belo na hinabi mula sa sinulid ng kulay ube, pula, asul at puti. Sa pagdaan ng punong saserdote sa tabing, kailangan niyang lampasan ang mga anghel na ito, na tulad ng sa halamanan ng Eden, ay nagbabantay sa daan pabalik sa presensya ng Panginoon. Sa pagpasok sa banal ng pinakabanal, makikita mo na ang silid ay hugis ng isang perpektong kubo na 20 siko ang lapad at haba at taas. Ang mga dingding ay binalot din ng ginto at pinalamutian ng mga kerubin, mga puno ng palma at mga bukas na bulaklak. 2 malalaking kerubin ang nasa gilid ng kaba ng tipan na nasa gitna ng silid. Ang kanilang mga pakpak ay nakaunat mula sa isang gilid ng silid hanggang sa kabila. Ang silid na ito ay kung saan mananahan ang presensya ng Panginoon at kumakatawan sa huling layunin at tadhana ng buong Israel. May nakaukit na kerubin, punong palma at mga bulaklak sa loob at halos sa kabuuan. May sinabi ba dito ang Diyos na mali ang ginawa ni Solomon at ito'y pinagalitan? Wala naman, di ba? Wala namang nakasulat sa Biblia. Stop! Kaya kung mali ang pagdarasal na nakaharap sa larawan, malamang nagalit na ang Diyos dahil sa templong ito ay hindi mo maiiwasan. Dahil saan ka man humarap o tumingin, mayroong nakaukit na larawan. Tandaan mo, ito'y bahay-sambahan. Mga kapatid, alamin po natin ang katotohanan at huwag lang po tayong pumatay sa katuruan ng isang tao. Dahil ang tunay na nag-aaral sa Biblia ay may batayan na ginagamit sa kanyang pag-unawa. Sana po ay marami po tayong natututunan sa programang ito. And please like and share upang mas marami pa pong maabot ito. At para masagot rin po ang mga katanungan sa mga argumentong ito. Muli po, Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Okay, so yun po ang presentation po ni Brother Dennis Oberio. Ayan. So, punta na po tayo dito sa ating tanungan portion para sa gabi.